Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong pagkakataon na ito upang kami ay kami ay matuto. Buksan po ninyo ang aming isipan upang lubos na maintindihan namin ang aming mga aralin sa gabing ito, ang banal na Eucharistia. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ano ba to? Okay. So, dito tayo mag-uumpisa, no? Si Kristo ang Si Kristo ang buhay na tinapay na nagbibigay buhay, ang Eucharistia. So ito ang tinatawag nating the real presence of Christ. Na totoong yung nare-receive natin sa banal na Eucharistia ay si Kristo. Hindi lamang simbolo, ngunit totoong siya. No? So, kaya dyan tayo ito yung nag-umpisa tayo sa slide na yan, no? Para ma-establish na sa mga isipan ninyo na si Kristo talaga, siya ang talagang present sa banal na Eucharistia, no? Okay. So, ang banal na Eucharistia ay sakramento ng paghuhubog Kristiyano, ang pinakabuod at taluktok ng buong buhay sakramental. Hindi ko alam, kasi napakalalim ng Tagalog, no? Pinakabuod at taluktok. Sa English, ang translation niyan ay the source and the summit of the whole Christian life. Source and summit. Bakit? Kasi sa banal na Eucharistia, nagmumula, no? So, ang banal na Eucharistia ang pinagmulan at pinatutunguhan ng lahat ng ibang sakramento, no? So, kahapon ang pinag-aralan ninyo baptism, di ba? At yung kumpil, no? Tapos ngayon Eucharistia, ang susunod ata na klase ay ang sakramento ng pagsisisi, no? Yung penance. So there are 7 sacraments, pero lahat ng lahat ng sakramento, no, ay nagmumula at doon tumutungo sa banal na Eucharistia, no? So, at hindi lang yung mga sakramento, pati ang buhay ng simbahan, no? So, lahat ng mga ministries ng simbahan, no, lahat ng ginagawa ng simbahan, no, ay patungo, no, at nagmumula sa banal na Eucharistia. Bakit? So, dyan natin madidiscover sa klase today, no, kung bakit. Bakit, um, bakit sa banal na Eucharistia, ang source at summit ng buong buhay Kristiyano, no? Okay, so ito, kailan itinatag ang banal na Eucharistia? Sa gabing siya ay ipagkaluno, no? Itinatag ng ating tagapagligtas ang sakripisyong Eukaristiko sa kanyang katawan at dugo. Hindi ko rin alam kung alam nyo ang ibig sabihin ng ipagkaluno. Sa gabi na siya ay ipagkaluno. Ang ibig sabihin niyan, yan yung gabi na pinagtaksilan si Kristo. No? 'Di ba? Alam natin na tinalikuran siya nung isa niyang apostoles, 'di ba? Si Judas, 'di ba? Ipinagbili si Kristo, no? Sa
30 silver coins. Imagine ninyo, di ba? Magkaibigan sila. Kasama siya sa 12 apostles. Kasama siya sa lahat ng paglalakbay ni Kristo sa buong public life niya, no? Pero pinagtaksilan niya si Kristo, no? So, ito yon, no? Nung gabing yon, no? Na ginusto ni Kristo na makapiling yung kanyang mga apostles, no? Ah, to commemorate yung um, Passover, no? Which is yung malaking piyesta yun nung time ni Kristo, yung Passover, no? And because si Kristo ay isang mabuting Hudyo, no? Si Christ was a Jew, sumusunod din siya sa alituntunin ng simbahan nung time na yon, no? So they also ginusto rin ni Kristo na magkaroon sila ng own Passover. At doon yung huling hapunan, no? So doon itinatag ang sakripisyong Eukaristiko, no? Okay. Pasensya na, hindi ko alam kung bakit. Okay. So, bakit niya ginawa yon? Ginawa niya ito upang maipagpatuloy ang sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon hanggang siya ay bumalik at upang pagkatiwala sa kanyang mahal na kabiyak ang simbahan. Kaya niya ginawa yon, no? So gusto ni Kristo um, hanggang sa huling sandali, no? Maybe sa end of the world, no? Hindi na natin alam kung nandito tayo, no? Gustong ni Kristo na maipagpatuloy ang sakripisyo sa krus sa lahat ng panahon. Hanggang siya ay bumalik, which is His second coming. No? Okay. Okay. So, again, bakit? Kasi yun ay isang alaala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. No? Yung banal na Eucharistia. Ito ay isang sakramento ng pagmamahal, isang tanda ng pagkakaisa at buklod ng pag-ibig. Alam nyo, binigay ni Kristo sa atin ang buong sarili niya. And malaki ang sinacrifice niya para sa atin. Hindi ba? Alam naman natin na He suffered, tapos ipinako siya sa krus, di ba? Masakit, di ba? Yung scourging at the pillar, crowning of thorns, lahat yun, no? Dahil sa labis na pagmamahal niya sa ating lahat, no? So kaya niya ginawa yon. So itong sakramentong ito ay isang tanda ng pagkakaisa at buklod ng pag-ibig. Ito ay isang pagsasalong pampaskwa, no? So, kung kailan si Kristo'y tinatanggap at ang isip ay pinupuno ng grasya. Pag sinabing pagsasalong pampaskwa, ito ang Easter celebration, no? Na si Kristo ay muling nabuhay, no? So, sa banal na Eucharistia, kin, 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 ating ginugunita rin ang kanyang pagkabuhay, no? Tapos, binibigyan niya tayo ng maraming grasya. At ang panghuli ay ito ay isang pangakong darating
na kaluwalhatian na ibinigay sa atin. So, it's a foretaste of heaven. No? So, ngayon, nandito tayo in this world, sa lupang ito, na nare-receive natin ang banal na Eucharistia, which is the real presence of Christ, di ba? One day, no, pag sa kabilang buhay, makakapiling na natin si Kristo, di ba? Na buo, di ba? Ngayon, nare-receive natin siya sa sa banal na Eucharistia, di ba? One day, talagang makakamit natin ang tunay na kaligayahan kasi we will be with Him forever in heaven. Kaya yung banal na Eucharistia ay foretaste of heaven. No? Pangakong darating na kaluwalhatian. Okay, balangkas ng misa. Ito yung parts of the Mass. No? So, parts of the Mass. So, meron tayong panimula, which is the introduction. Kasama dyan yung pagsisisi, yung I confess to Almighty God, di ba? Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Yun yung panimula, no? And then, pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito ang tinatawag nating liturgy of the word. Okay? So, kung saan binabasa, no? Binabasa yung Old Testament, no? Tapos yung Ebanghelyo, no? So, kasama yan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, liturgy of the word. Tapos, pagdiriwang ng huling hapunan, no? Ito naman ang liturgy of the Eucharist. No? Liturgy of the Eucharist, nag-uumpisa yan sa offertory. No? At ang pakikinabang, yan ang communion. No? Communion rites. So, yan ang balangkas um, ng misa. Okay? So, ayon sa Biblia, paano natin dapat pasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa atin? Ito, sa Psalm 116, verse 12 to 13, nakasulat, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. No? So, ito ang dapat nating prayer, di ba? Kasi imagine, si Kristo offered himself for our salvation, no? So, paano natin siya mababayaran, no? So, banal na Eucharistia, ang pagtanggap ng banal na Eucharistia, ang pamamaraan kung paano nais ng Diyos na pasalamatan natin siya. Kasi, ang Eucharistia sa Greek, no? Ang ibig sabihin nun, thanksgiving. Pagbibigay ng pasasalamat. No? So, ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba. So, kung meron kayong na-receive na biyaya galing sa Diyos, magmisa kayo, no? Receive the Holy Eucharist and attend Mass. Kasi yan ang pinakamataas na uri ng pagsamba at pasasalamat. No? The Mass. Okay. So, bakit natin itinuturing na ang sakramento ng Eucharistia ay sakramento ng paghubog at paglago, katulad ng binyag at kumpil? So, siguro na mention sa inyo kahapon, di ba, nung nagklase kayo ng baptism at kumpil, no? Na tatlo ang tinatawag nating sacrament of initiation. Ito ang sakramentong paghubog at paglago, no? Sapagkat
ang Eukaristya ay isa ring baitang sa pagiging kaisa sa ganap na buhay ni Kristo. Ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing sakramento ng paghubog katulad ng binyag at kumpil. No? So, para din yang para din yang imagine ninyo, 'di ba? Yung mga bagong silang na mga babies, hindi ba? Hindi naman kaagad-agad binibigay natin lahat, 'di ba? So, habang baby pa sila, bibinyagan muna sila, no? Tapos, yung mga nowadays kasi meron tayong adult confirmation, pero meron din mga bata na nakukumpilan, mga 10 years old, 11 years old, no? So may mga bata tayong kasama na 13 years old, no? Tapos, kasi sa pagbibinyag, 'di ba, natatanggal ang ating original sin, no? Hindi tayo makakatanggap ng ibang sakramento kung hindi tayo nabinyagan. Sa kumpil naman, tayo ay binibigyan ng lakas para ma-defend natin ang ating faith. 'Di ba? Sa kumpil. Ang Eucharistia naman ay ang nagno-nourish. 'Di ba? Kailangan natin sa buhay natin na sa human life, no? Kailangan natin ng pagkain, 'di ba? Otherwise, paano tayo magkaka-energy? Paano tayo magkakaroon ng lakas? Um, paano natin mare-recover, 'di ba? Yung um, mga minerals na kinakailangan natin para sa ating buhay, kailangan natin kumain. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi tayo kumain ng tama. So, sa sakramento rin, para mabigyan lakas tayo, 'di ba, na to fight, 'di ba? To fight at saka para ah, para mas mapalapit tayo sa Diyos, kailangan natin ng banal na Eucharistia, no? Ah, so kaya itinuturing ito na pangunahing sakramento ng paghubog, no? Katulad ng binyag at kumpil, no? Sa buhay Kristiyano, no? So, sacraments of initiation. Okay. So, uh, mhm. Sandali lang ha. Nagluloko, naghahang yung aking ano. Okay. Nasa Biblia ba ang Eucharistia? Si San Pablo ang pinakamaagang nagpatutuo sa ritual at paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano ukol sa hapunan ng Panginoon. So si San Pablo, si Saint Paul, no? So kung basahin niyo yung mga letters ni Saint Paul, ah ginagawa na nila yon kasama ng mga unang Kristiyano. So, nagkakaroon sila ng tipon-tipon, no, ng ritual katulad ng nakikita nyo sa larawan, no, sa slide. Okay. Tapos ang tawag ni San Pablo sa banal na pagtitipon at pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus, no? Ah, ay nasa 1 Corinthians 11 verse 20, no? So yan yung
pagtitipon nila. Yun yung tawag niya, pagtitipon. Tapos, ang tawag naman ni San Lucas sa Eucharistia sa kanyang mga salaysay sa Biblia tungkol sa paglalakbay nila ni San Pablo upang ihatid ang ebanghelyo, no? So, yun din, no? Pagtitipon, no, ng huling hapunan. Tapos, wala pang 1 taong pagkamatay ni San Pablo, inilarawan ni Saint Justin Martyr sa paganong pagan siya, no? Paganong Romanong emperador na si Antoninus Pius kung paano nagtitipon ng mga Kristiyano para sa Eucharistia, no? So, ano to, mga as early, no? Um, si Saint Justin Martyr ay isang santo, di ba? Na siya ang marami siyang sinulat, no? Um, Nagaling sa mga kwento ni San Pablo, ni San Lucas, no? So, ginamit niya ito ah sa pagkukwento niya dito sa paganong Romanong emperador, no? Okay, sa araw na tinatawag nating araw ng araw, linggo, lahat ng naninirahan sa lungsod o bansa ay nagtitipon sa iisang lugar. Yan ay mga salita ni San Justin Martyr, no? So, parang dinidescribe niya, no, na as early as yun nga, yung sa kabuhayan ng early Christian, sila ay nagtitipon na, no? Upang i-celebrate ang ang misa, no? Ang misa. So, tingnan nyo, hanggang sa ngayon, ganyan pa rin, di ba? Pag nag-attend tayo ng misa, ang tawag din sa kanya pagtitipon, no? Ang mga alaala ng mga apostol at ang mga isinulat ng mga propeta ay binabasa hanggat ipinahihintulot ng panahon, no? So, kasama yan sa pagtitipon nila nung araw. Nagbabasa rin sila. So meron din silang liturgy of the word. Katulad ng meron natin ngayon sa misa, no? Liturgy of the word. So, binabasa ng lektor, ito, ano na to, ngayon na to, ang salita ng Diyos na karaniwang mula sa lumang tipan, no, sa Old Testament, no, mga akda ng mga propeta o mula sa mga gawa at mga isinulat na liham ng mga apostol, no? Yun naman ay New Testament, no? Mga letters ng mga apostol. Binabasa naman ng pari ang ebanghelyo, no? So lahat 'yan kasama sa tinatawag nating liturgy of the word. Tapos, ipinapaliwanag ng pari ang kahulugan ng mga pagbasa. Nangangaral at hinihimok ang mga pananampalataya na sundin ang hinihingi ng salita ng Diyos. No? So, ito ang tinatawag nating homily. No? Yan yung, which is, kasama pa rin siya sa liturgy of the word. Okay? Pagkatapos, Pagkatapos, kaming lahat ay sama-samang tumatayo at nag-aalay ng mga panalangin para sa aming sarili at para sa lahat, saan man sila naroroon, upang kami ay matagpuang matuwid sa pamamagitan ng aming buhay at mga kilos, at tapat sa mga kautusan upang makamit ang walang hanggang kaligtasan. Si Saint Justin pa rin ang nagsasalita nito, no? So, it's still part of their mass. Nowadays, ito ang tinatawag nating prayers of the faithful, no? So, ito yung pagkatapos na ng ebanghelyo, pagkatapos ng homily, no? Susunod na natin yung prayers of the faithful. So, nung araw, meron na rin silang ganun. Kasi yan ang dinidescribe ni
San Justin Martyr. Okay, so ngayon, yan na rin ang tawag nating panalangin ng bayan. So, prayers of the faithful, no? Kung saan pinagdadasal natin ang Santo Papa, pinagdadasal natin ang mga bishops, mga pari, ang mga leaders natin sa gobyerno, sa ating mga community, no? Ah, ipinapanalangin natin yung merong mga sakit, di ba? So, lahat yon sa panalangin ng bayan. Pagkatapos, yung paghahandog ng mga alay. Ito ang tinatawag nating offertory. No? Mm, yung ganitong klaseng offertory, usually, di ba, pag linggo lang. No? So, pag ordinary day, yung Monday na hanggang Saturday, yung tinatawag nating weekday masses, karaniwan, wala namang ganito yung nag-o-offer ng gifts, no? Patungo sa altar. Usually, nandun na yung mga gifts na i-consecrate ng pare, no? Okay. So, pagkatapos, ito na ang paghahalo ng alak at tubig, no? So, it's still part of yung preparation ng mga inoffer, no? Preparation for the uh, consecration. No? Ngayon kasi, nasa ano na tayo, Liturgy of the Eucharist. Hmm? Yung sa umpisa nag-umpisa ang Liturgy of the Eucharist sa offertory, paghahandog ng mga alay. Tapos ang paghahalo ng alak at tubig. Tapos ang panalangin para sa mga handog. No? So, ah lahat ito part of the liturgy of the Eucharist, no? So, tapos, binabasa rin to, marahil naaalala ninyo, no? Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. No? Um, Sinasabi ito ng pare, no? Tapos, ang sagot natin, kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Blessed be God forever, no? This is all part of the offertory. Okay. So, gusto ko lang i-mention, no, na ano ba dapat ang ginagawa natin pag nag-o-offer, Tori? So, balik tayo dito. Kunwari, um, tapos na kunwari, every Sunday, di ba, meron tayong Apostles' Creed, no? Tapos, uupo na tayo for the offertory. Ano ba dapat ang ginagawa natin? Di ba? Hindi yung parang naghihintay lang tayo doon. Pag nangyayari na yung paghahandog ng mga alay, tayong lahat dapat nag-aalay din, no? Ano ang iaalay natin? Ang buhay natin. Lahat ng ating kasiyahan, lahat ng ating biyaya, lahat ng ah, lahat ng nagdudulot sa atin mm, ng ng nagdudulot sa atin ng kasiyahan, no? Pero nagdudulot din sa atin ng kalungkutan. Ihalay natin lahat 'yon, no? Kung meron tayong um, hinaing sa mga puso natin, no? Or meron tayong mga gustong i-offer kay Lord, yun, no? Sasabihin natin yon na tahimik sa ating kalooban lang, no? So kasama ng paghahandog ng mga alay, tayo rin nag-aalay ng ating mga sarili. 'Di ba? So ialay natin, no? Lord, ngayon yung umpisa
trabaho ng anak ko, 'di ba? Or ngayon kung ano man, no? Kung ano man yung kung ano man ang hinaharap nyo sa kasalukuyan, yun ang i-offer nyo kay Lord. Mas marami, mas mabuti. No? So malalaman natin dito sa susunod ng mga slides, bakit? Bakit importante 'yon, no? Na mag-alay din tayo doon sa portion ng offertory, no? So ayan, paghahalo ng alak at tubig, panalangin para sa mga handog, tapos ito yung sinasabi ng pare, ito naman ang sagot natin, di ba? Blessed be God forever. Tapos, darating na tayo sa consecration. No? Ito, kung naaalala nyo, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. No? These are the words of consecration. No? Tapos, okay, ito, sinabi ni Jesus to, no? Ah, sinabi ni Jesus ito, no? Sa Saint John, no? The Gospel of Saint John. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay aking laman, no? Is my body. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So these are words of Christ, no? During the Sermon on the Mount, no? Na nasa ebanghelyo ni Saint John, no? Alam nyo, nung sinabi ito ni Kristo, nag-aalisa ng mga disciples niya, no? Nag-isip sila, no? Sino ba ito? Hindi namin maintindihan kung anong sinasabi niya. Paano niya mabibigay sa amin ang kanyang katawan, no? Or ang kanyang laman bilang tinapay? Hindi ba? So, marahil kung nandun din tayo, magtataka tayo, di ba? Um, Totoo ba yun? Parang hinihikayat ba tayo maging parang ano ba ito? Cannibalism? Alam niyo yung cannibalism, di ba? Kumakain ng kapwa-tao. Hindi ba? And nung time ni Jesus, bawal yun. Pero yung mga tao, kasi hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ni Kristo. No? Simbolo ba yun? Hindi nila maintindihan, no? At maraming nag-alisan, no? Pero itong sinabi ni Jesus, totoo 'yan, no? Hindi 'yan simbolo. Totoo na ang laman ni Kristo ay magiging tinapay para sa atin at ang ang alak, ang dugo niya, no, ay iinumin natin, no? Paano natin ang ano ang paano natin 'to paniniwalaan? No? Kunwari, kung sabihin ko 'yan, 'di ba? Maniniwala ba kayo? Hindi, 'di ba? Kasi tao lang ako, no? Yung mga tao nung araw, nung time ni Jesus, no? Tao, ang nakikita nila na nagsasalita si Jesus ay tao, hindi ba? Ngunit si Jesus ay Diyos, no? Mukha siyang ah, si Jesus ay true God and true man, no? Tunay na Diyos at tunay na tao, no? So, dahil siya ay Diyos, si Jesu Kristo, hindi siya
Ang salita niya may bisa, no? So, kasi salita ng Diyos yun, no? It's true what He says. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan, no? The words of Christ have power. The words of God have power. Hindi ba? Sa Genesis, makikita natin yung story of creation, no? Nung sinabi ni God na let there be light, no? Anong nangyari? Meron ngang light. Kaya nga meron tayong light ngayon, no? So paano nangyari 'yon? Sa bisa ng pananalita ng Diyos. Because His words have power, no? So, itong sinabi niya na ito sa Ebanghelyo ni Saint John, totoo yan. And he meant every word, no? Lalo na ito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, no? So ano ang nangyari sa huling hapunan nang sinabi ni Kristo, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo, no? So, nang sinabi ni Kristo ito ang aking katawan, na sinasabi niya in every mass, di ba? Ang tinapay ay naging kanyang katawan. At nang sinabi niya, ito ang aking dugo, ang alak ay naging kanyang dugo. No? So, makikita natin kung paano nangyari yon, no? Ano ang tawag sa mahiwagang pagbabago na ito? Ito ang tinatawag nating transubstantiation o Eucharistiyang pagbabago or transubstantiation, no? Sa Tagalog, no? Ano 'yan? Yan ang proseso kung saan ang tinapay ay nagiging tunay na katawan ni Jesus at ang alak ay nagiging tunay na dugo ni Jesus. No? Through the process of transubstantiation. No? Okay. Oops. Nako. Sorry. Stop share muna. May na-press ako. Sorry ha. Okay. 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 So, ang transubstantiation, ang pagbabago, no? Kung saan ang sangkap, bagamat hindi ang itsura ng tinapay at alak sa Eucharistia ay naging tunay na presensya ni Kristo. No? So, ang nakikita natin, no, ay tinapay. Ngunit katawan na yan ni Jesus. Ang nakikita natin, alak. Ngunit, dahil sa prosesong ito of transubstantiation, no, ang nakikita natin ay tunay na dugo ni Kristo. Okay. So, may nananatili pa ba sa tinapay at tubig matapos maging katawan at dugo ni Kristo? No? So, sa tinapay at alak, hindi tubig. Noong ang tinapay at alak ay naging dugo at katawan ni Kristo, tanging ang anyo ng tinapay at alak ang nananatili. No? So, yun yung nakikita natin. No? So, ano ang ibig sabihin ng anyo ng tinapay at alak? Ang anyo ng tinapay at alak ay nangangahulugan ng mga panlabas na katangian na mamamasdan ng ating pakiramdam, katulad ng laki, kulay, hugis, lasa, timbang, at habi. So, ibig sabihin, ang nakikita natin,
no? Ay tinapay at alak, no? So alam natin na bilog siya, hindi ba? Yung hugis niya bilog. Ang alam natin na hindi naman gaanong kalakihan, na ang kulay niya puti, no? Sa lasa, wala namang lasa, 'di ba? So, yun nadi-describe natin. Pero sa totoo, pagkatapos ng consecration, no, through the process of transubstantiation, yung nakikita nating tinapay na yon ay katawan na ni Jesus. Paano nagawa ng ating Panginoon na baguhin ang tinapay at alak sa kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan? No? So, yes, through the power of God, but this is a mystery, no? Isa itong misteryo na hindi naman natin talaga ma-explain. Marahil pag nasa langit na tayo one day, maintindihan natin, no? But this, no? This is a mystery, no? A mystery of God's greatest love for us, no? Okay. So, ito bang pagbabago ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo ay napapatuloy sa simbahan? Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga pari, tinutuloy ng Panginoong Hesukristo ang pagbabago ng tinapay at alak sa kanyang katawan at dugo sa simbahan. No? Habang meron tayong pari, no? At yung mga pari ay they act in, ang tawag doon, persona Christi. No? So, they act sa ngalan ng Panginoon. No? So, parati tayong mag, parati tayong magkakaroon ng banal na Eucharistia, no? At mapagpapatuloy 'yan sa simbahan, no? Okay. Kailan ibinigay ni Kristo ang kapangyarihan ng mga pari na gawin ang tinapay at alak na maging kanyang katawan at dugo? So, ginawa ni Jesus na ang kanyang mga pari na magkaroon ng kapangyarihan na gawin ang tinapay at alak sa kanyang katawan at dugo noong ginawa niyang mga pari ang mga apostol. Sa huling hapunan sa pamamagitan ng kanyang mga salitang ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. No? So, do this in memory of me. Maririnig nyo rin yon sa banal na misa. No? Na sinasabi rin niya ng pare. So, another, isa ring sakramento yon. Yung sakramento ng ah, holy orders, ang tawag doon. No? Kung saan yung mga pangkaraniwang lalaki, no, ay nagiging pari, no? So it's through the sacrament of holy orders. Okay. Paano tinupad ng mga pari na gawin ang tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo? Nagagawa kapag kanilang inuulit ang pagtatalaga sa misa ang salita ni Kristo. Ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Itong mga salita ni Kristo na yan, hindi yan pwedeng palitan. Yan ang tinatawag nating words of consecration. No? So, kung saan nangyayari ang transubstantiation. No? So, um, hindi pwedeng palitan ito ng pari. So, makikinig kayong mabuti, no? Kasi, kung, kung pinalitan niya yung mga salitang yan, ay hindi valid ang misa. No? Hindi mangyayari yung tinatawag nating transubstantiation. Naintindihan nyo? No? So, yung words of consecration, hindi yan pwedeng palitan. No? So, tangi ba
na ang katawan ni Kristo ang naroroon sa anyo ng tinapay at ang dugo ni Kristo sa anyo ng alak? Si Hesu Kristo ay nananatiling buo, ganap at buhay sa kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos, sa anyo ng tinapay at alak at sa bawat bahagi nito sa kabuuan at bawat bahagi ng banal na bagay. So, yung buong um, Eucharistia, So lahat 'yon nandun si Kristo, no? Sa kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos, no? Sa kanyang body, blood, soul, and divinity. Nandun si Kristo, no? Si Hesu Kristo ba ay totoong naroon sa lahat ng nakatalagang ostya sa buong sanlibutan? Oo. Si Hesu Kristo ay totoong naroon sa lahat ng itinalagang ostya sa buong sanlibutan. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi kung nasa iba kayong probinsya or nasa ibang bansa, no? Basta mag-attend kayo ng isang misa na Katoliko, mangyayari itong transubstantiation, no? Okay. Nahahati ba ang katawan ni Kristo kapag ang ostya ay nahati? No? So, kunwari, katulad niyan sa litrato, no? Baka mamaya sabihin natin, ay, hindi ko na natanggap yung buong Kristo. No? Kasi nahati na yung ostya ko. Hindi. Kapag nahahati ang ostya, tanging ang uri at anyo ng tinapay ang nahahati, hindi ang katawan ni Kristo. No? So, kahit na minsan, di ba, kung minsan nagkukulang na yung ostya, di ba? So hinahati ng pare, kung minsan into four or into two, no? So wag mangamba, no? Kasi ano pa rin 'yon? Ang buong Kristo ay nandun pa rin, no? So anyo lang ang nakikita nating nahahati. Saang bahagi ng nahating ostya nananatili ang katawan ni Hesu Kristo? Ang katawan ni Hesu Kristo ay nananatiling buong buo at ganap sa bawat bahagi ng pinaghating ostya. Okay. So, gusto ko lang i-mention dito, no, na since ngayon, alam na natin, di ba, na yung buong ostya, nandun si Kristo. So kahit na may minsan kasi 'di ba nagka-crack, no? So maliit na ostya na lang 'yon, no? At kung minsan ah pag pag tinatanggap natin siya sa communion na sa ating kamay, hindi minsan natin napapansin na may nahulog sa kamay natin na maliit na hostya, no? Kung kaya't the church, the church allows, no? Pinahihintulutan ng simbahan na mm, na na tanggapin si Kristo sa ating kamay. Tapos tayo ang susubo sa ating bibig. Pero the best is we allow the priest, no, to give us the host through our mouth. No? So, yun yung pinakamaganda na pag tinanggap natin si Kristo sa banal na Eucharistia, diretso na sa ating bibig. Okay? Bakit? Kasi nga, sa buong ostya na yun, nandun si Kristo. Hindi natin alam kung merong mga nalalaglag na maliliit na mga piraso sa ating kamay. 'Di ba? So, kung tayo ay with refinement, 'di ba? At mahal natin si Kristo, no? Ayaw naman natin na mapapunta siya sa sahig or
'Di ba? So, the best is we receive Him through the mouth. Okay? Bakit binigay ni Hesu Kristo ang kanyang sariling katawan at dugo sa banal na Eukaristya? Una, upang maialay bilang sakripisyong nagpapagunita at nagpapanibago sa lahat sa pamamagitan ng sakripisyo ng krus. No? So, ah so that every time na matanggap natin, no, si Kristo sa banal na Eukaristya, magunita natin ang kanyang sakripisyo sa krus. No? Malaman natin, ma-realize natin kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Okay? So, ikalawa, upang matanggap siya ng mga mananampalataya sa banal na communion. No? At ikatlo, upang manatili siyang walang hanggan sa ating mga altar bilang katibayan ng kanyang pagmamahal sa atin at upang siya ay ating sambahin. No? So, kung minsan sabik na sabik tayong makita yung mga ewan ko, kung mahilig pa kayo sa mga K-pop or sino ba yung mga mga banda na gusto nyo or ewan ko kung meron kayong gustong-gustong makita, no, na artista or hindi ko alam. Pero si Kristo, alam ninyo, madalas nag-iisa nandun sa tabernacle, sa simbahan. Wala man lang bumibisita. No? So, nandun siya at pinili niya na manatili doon, no? Upang malaman natin na kung gaano tayo kamahal. 'Di ba? Kung ano man ang pinagdadaanan natin, no? Um, alam natin na merong makikinig sa atin, no? At um, merong merong someone will accompany us. Hindi tayo nag-iisa, no? So, kung masaya man tayo or malungkot or meron tayong pinagdadaanan, no? Pumunta tayo sa simbahan, no? Magmisa tayo, no? Tanggapin natin ang banal na Eukaristya, no? Magdasal tayo sa simbahan kasi nandun si Kristo at pinili niya na manatili doon para sa ating lahat. Bakit ang banal na Eukaristya ang pinakamahalaga sa lahat ng mga sakramento? Sapagkat tunay na naroroon si Kristo mismo. Ang lahat ng iba pang sakramento ay mga daluyan ng biyaya, channels of grace, sapagkat si Kristo ang kumikilos sa kanila. Ngunit sa Eukaristya ay si Kristo mismo ang ibinibigay. Bukod dito, ang lahat ng sakramento ay nakatuon sa banal na Eukaristya bilang kanilang layunin at kaganapan. So, yes, yung ibang mga sakramento, channels of grace. But in the Eucharist, nare-receive natin ang author of grace. Sa kanya nagmumula ang grasya. Kaya ang banal na Eukaristya, ang pinaka-importante, no? We need it kung gusto natin na that we continue to grow in holiness, no? Mas lalo tayong maging banal, no? Isa lang ang kasagutan doon, ang banal na Eukaristya, no? Teka, baka anong ganap na katangian ng Diyos ang ipinahiwatig ng banal na Eukaristya? Ang ganap na kapangyarihan, karunungan at kabutihan ng Diyos ang ipinapahiwatig ng banal na Eukaristya. His power, His wisdom, and His love, His goodness. No? Okay.
Ang banal na sakripisyo ng misa ang ugat at buod ng buong Kristiyano, no? The root and center of the spiritual life. Yan ang sakripisyo, ang banal na sakripisyo ng misa. Okay, pero sa katotohanan, ang banal na Eucharistia, banal na sakripisyo ng misa, ah, or misa lamang, no? Pare-pareho yon. Okay? You can use it interchangeably, no? So pag sinabing banal na Eucharistia, ano rin yon? Sakripisyo ng misa, no? Okay? So, ano ang banal na misa? Ang pag-aalay sa bagong tipan, kung saan sa pamamagitan ng paglilingkod ng pari ay inaalay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng hindi madugong paraan sa anyong tinapay at alak. Okay. Tuwing mag-a-attend tayo, no, ng banal na misa, para na rin tayong nasa Kalbaryo. No? So, pareho siya. Yung nangyari sa Calvary, no? Ito, yung nakapako sa krus si Kristo, yung nasa larawan, nakikita nyo, no? Yun din ang nangyayari sa banal na misa. Except na madugo sa Calvary. Nakikita naman natin, di ba, na si Kristo talagang nag-suffer. Di ba? Tapos madugo. Sa banal na misa, walang dugo. So, hindi madugong paraan. But the same. No? So, the same siya. Kaya, mm, makakatulong siguro sa atin na pag nag-attend tayo ng banal na misa, no? Imagine natin na nandun tayo sa Kalbaryo, no? Na mawi-witness natin ang labis na sakripisyo ni Kristo para sa ating lahat, no? So, sa banal na misa, si Jesus ang mismong paring nag-aalay at biktimang inaaalay. So, sa banal na misa, si Kristo ang pare na nag-aalay, pero siya rin ang biktimang iniaalay. No? So he is both priest and victim. Kaisa ni Jesus, inaalay rin natin ang ating mga sarili sa Diyos. So, kaya ko in-explain kanina sa inyo na maganda sana na pag nag-offertory, tayo rin, nag-offer tayo ng sarili natin kung ano yung gusto nating, um, kung ano man yung mga nasa kalooban natin, i-offer natin, no? Bakit? Kasi, um, yung mga offering natin at yung offering ni Kristo ng kanyang sarili, magkasama yon, sinasama yon, no? At kasi kung tayo lang, sino ba tayo para ma-reach si God? Tao lang tayo, di ba? So, wala tayong karapat-dapat na offering, no? Kay God. Kasi God siya, tayo, tao lamang. Ngunit, pag sinama ang ating offering sa offering ni Kristo ng kanyang sarili, yung offering na yon ay nagiging karapat-dapat na inaalay sa Diyos. Naintindihan nyo? So, kaya pag offertory, wag lang tayong nakatunganga or naghihintay lang tayo. Hindi. Yun yung oras na kailangan tayo mag-offer ng marami, marami, marami. No? Kung ano man ang gusto nating i-offer. Kasi, um, napakahalaga yung pagkakataon na yon, di ba? Kasi on our own, wala naman tayong mai-offer na kay God. Kasi God siya, tayo, ano lang, mga tao lamang. Pero, no, through the sufferings of Christ, no, yung offering natin ay nagiging
karapat-dapat, no? So ang banal na komunyon, sa banal na komunyon, ipinagkakaisa tayo ni Jesus sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Okay? Ang misa ay isang pag-aalaala, no? So, ipinaaalala nito sa atin ang sakripisyo ni Jesus sa krus upang talunin ang kamatayan at ibalik tayo sa pagiging mga anak ng Diyos. So, bakit? Um, Marahil na pag-aralan ninyo kahapon, di ba, na dahil sa first sin, 'di ba? Sa original sin ni Adam at ni Eve, no? Lahat tayo ay naging makasalanan. Nagkaroon tayo ng original sin at ngayon meron tayong mga tinatawag na personal sins, 'di ba? So, um, kung hindi tayo iniligtas ni Kristo, no? So, if God did not send His Son, His only begotten Son to save us, walang mangyari sa atin. There was no way, no? There was no way na ma-reach natin si God. At ang kalangitan, heaven, was closed. No? So, dahil dumating si Kristo, no? At through His suffering and death on the cross, no? Natalo niya ang kamatayan at ibinalik niya tayo sa pagiging mga anak ng Diyos. Si Kristo lang ang it's only Christ na makapagliligtas sa atin. Kasi on our own, kung sa sarili lang natin, hindi natin maliligtas ang ating mga sarili. No? Pero ngayon, um, pwede na tayong umasa na ay makakarating ako sa langit, no? Na pwede akong I can hope na magiging banal ako, no? Na mapapalapit ako kay Kristo, no? So ibinabalik tayo nito sa pangyayaring iyon. So ibinabalik tayo ng misa sa pangyayaring yon, 2,000 years, no, na ang nakalipas, 2,000 years ago, na parang tayo ay naroon din nakasama ng Inang Mariang nakatingala kay Jesus sa krus sa bundok ng Kalbaryo. So, as I said earlier, no, pag maganda sana, maaga tayong, ibig ko sabihin, huwag tayong nalilate sa banal na misa para may time tayong magdasal na, Lord, ngayon nasa Kalbaryo ako to witness, no, your greatest sacrifice, yung sacrifice niya sa krus, no? So ma-imagine niyo doon si Mama Mary, 'di ba? Inang Maria, no? Sila Mary Magdalene, lahat, no? So itong picture na to, pwede niyo i-imagine na nangyayari talaga 'yan sa misa. So, ang misa ay isang pagsasalo ng pamilya. Pag ang isang pamilya ay nagtipon sa hapunan, bumabati sa isa't isa. Nagpapalitan ng mga kwento, nagdarasal, bago pagsaluhan ang hapunang inihanda ng magulang. Ang misa ay isang pagsasalo ng pamilya. So, pareho siya, no? Sa misa tayo rin ay nagtitipon. Nakikinig din tayo sa mga kwento tungkol sa ating Diyos Ama at sa kapatid na si Jesus. Mga kaanak sa pananampalataya, no, sa buong simbahan, nagdarasal ng sama-sama at nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Tapos, tayo ay pinakakain ng Diyos sa dalawang hapag. Sa hapag ng liturhiya, pinakakain tayo ng ating Panginoon ng banal na kasulatan. So, ito yung liturgy of the word, di ba? Ang misa ay ang pinakadakilang pag-aaral ng Biblia sa lupa. Actually, kung araw-araw kayo nagmimisa, no?
mababasa na ninyo yung buong Biblia, no? Kasi yun ang binabasa sa misa, no? Sa sa buong linggo, no? Okay, so what about sa hapag ng Eukaristya? Pinakakain tayo ng ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo, no? Ang misa ay isang seremonya. Nais ni Jesus na ipagpatuloy ang kanyang sakripisyo sa krus. Kaya nung gabi bago siya namatay, kumain siya ng huling hapunan kasama ang kanyang mga apostol. Doon ay ibinigay niya sa atin, sa kanila, ang seremonya na tinatawag nating misa. No? So, ito ang sinabi niya, galing sa kay Saint Luke. Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. No? So, isi-skip ko to ha kasi na ano na natin kanina, 'di ba? Yung transubstantiation, no? Ayoko nang i-repeat sa inyo. So, eto rin, 'di ba? Sabi ko sa inyo na pwede natin gamitin yung banal na Eucharistia, banal na misa, banal na komunyon, no? So, pare-pareho lang siya, yung tatlo. Excuse me. Inom lang ako sandali. Okay. Okay. Ano ang ibig sabihin ng sakripisyo? Ang pag-aalay ng mahalagang handog sa Diyos at ang paggamit nito sa anumang paraan bilang tanggap ng ganap na pag-aalay upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa atin bilang tagapaglikha at ng ang ating lubos na pangangailangan sa Kanya bilang ating Panginoon. Okay? So, bakit ang misa ay siya ring sakripisyong inihandog sa krus? Sapagkat sa misa ang inialay, ang nag-alay, at ang pinag-alayan ay tanging Hesu Kristo. So, sa misa, si Kristo ang inaalay, siya ang victim. Siya lang, no? Siya ang biktima, siya rin ang nag-alay, siya rin ang priest. Siya rin yung pare na nag-alay sa sarili niya at ang pinag-alayan ay tanging Hesu Kristo. So, yung inoffer ay si Hesu Kristo rin, no? So, yun, yung tatlo, no? Ang inialay, ang nag-alay at pinag-alayan ay tanging Hesu Kristo. Okay? So, so ito, sinabi na natin kanina, 'di ba, na pareho sila yung Kalbaryo at ang banal na misa, except na sa Kalbaryo madugo. Sa banal na misa, wala nang dugo, no? So, higit sa lahat, sa krus na kamtan at natamo ni Kristo ang ating kaligtasan, samantalang sa misa, ang bunga nito ay ginagawad sa atin. Paano inaaalay ni Kristo ang sakripisyo ng misa? Bilang ulo ng katawang mistiko. He is the head, no, of the mystical body. No? So, at kaisan niya ang lahat ng mga sangkap ng simbahan. Kaya ang misa ang sakripisyo ng ulo at ng mga sangkap ng katawang mistiko ni Kristo. So, tayong lahat, ang tawag sa atin ay the mystical body of Christ. Tayo ang katawan, bawat isa sa atin, at si Kristo ang ulo, no? Ano ang mga layunin kung kaya't iniaalay ang misa? No? Number one, sambahin ang Diyos. So it's a form of worship, no? Number two, pasalamatan ng Diyos. It's thanksgiving, no? Number three, magbayad puri sa mga kasalanang ginawa laban sa Kanya. Teka muna, itong bayad puri na to ay only sa mga venial sins. Kapag mortal sins, kailangan pumunta muna at mangumpisal
bago ma, maka, bago makakuha ng banal na Eukaristya, no? So, sa banal na misa, makakamit natin ang forgiveness of venial sins, no? Ngunit hindi mortal sins. Kung mortal sin, kailangang magpunta muna at mangumpisal. Okay? So, number 4, upang humingi sa Diyos ng mga biyaya at pagpapala para sa mga mananampalataya na nasa lupa at purgatorio. No? So, ang misa, adoration or worship, thanksgiving, no? Contrition, at petition, no? So, humihingi tayo ng mga biyaya. So, yun yung acronym na ACTS, ACTS, no? So, adoration, contrition, thanksgiving, supplication. So, mga petitions natin. Paano tayo dapat makibahagi sa misa? Nararapat na tayo ay makiisa sa misa ng may paggalang, buong kaalaman at buong pagmamahal. Sasama ko na rin dito ang ating pananamit, di ba? So, tandaan natin ang nandun sa tabernacle, no, at sa misa ay si Kristo mismo, no? So, imagine siya ang lumikha sa atin, siya ang lumigtas sa atin, no? Paano tayo dapat umasal sa misa, no? Magbihis ng maayos, no? No? Paano natin matatamo ng lubos ang mga bunga ng sakripisyo ng Eukaristya? No? So, dapat nakikiisa tayo kay Kristo at sa pari sa pag-aalay ng sakripisyo. So, nasabi ko na rin yan kanina, no? Paano ang pinakamabuting gawin upang ah, mm, upang makipag-isa tayo kay Kristo at sa pari sa pag-aalay ng sakripisyo ng Eukaristya. Kapag tayo ay sumama or nakibahagi sa isipan at sa puso kay Kristo, ang pangunahing pari at handog sa pamamagitan ng tapat na tugon, pagsunod sa mga nagaganap at panalangin, sa mga ginampanan na panalangin at sa pagbigkas at pag-awit ng mga sagot. No? So, tumugon tayo, no? Huwag lang tayong nakatayo doon, nakinig, no? Pag time to kneel, no? Lumuhod din tayo. In other words, makisabay tayo sa panalangin, no? At sa pag-awit, pagbigkas ng mga sagot, no? Kapag natapos na niya ang panalangin at pasasalamat, lahat ng naroon ay nagbibigay ng tinig sa pagbubunyi sa pagsasabing Amen. No? So, this is the great Amen. So, ito yung sinasabi ng pare, no? Bago tayo mag-amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yon, amen ang sagot natin. So, kapag nagpasalamat na ang namumuno, no, which is yung pare, at tumugon na ang mga naroon, ang mga tinatawag nating diakono, no? Ito yung mga deacons o kaya mga Eucharistic ministers, di ba? Ngayon, marami tayong Eucharistic ministers, ay nagbibigay ng Eucharistia na tinapay, alak at tubig sa mga naroon at dinadala ang mga ito sa mga wala. No? So, ayan. Communion na ito, no? Pagbibigay ng banal na komunyon sa mga may sakit din, no? Okay, so ito, na-take up na natin yan, no? Alam niyo na kung ano ang banal na Eucharistia, di ba? Ito ang tunay, totoo at kabuuan ng katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus Kristo sa anyong tinapay at alak. No? So, kailan itinatag? Nung huling hapunan. No?
So, um, so itong gusto ko lang ipakita, no, na nung araw sa lumang tipan, no, sa Old Testament, ang tawag sa Eucharistia, Toda, no? So Toda, no, ngayon ang tawag na natin Eucharistia, no? Parehong nangangahulugang pagpapasalamat, no? So nung sa Old Testament, ang Toda ay sakripisyo ng pasasalamat. Ang paghahandog ay iniutos ni Moises sa samahan ng harina ng trigo at alak. Okay? Tapos ang pag-aalay ng toda ay bilang paggunita rin sa inihaing alay ng mataas na saserdoteng na si Melchizedek na nag-alay ng harina ng trigo at alak sa Diyos. So, pinagpala ni Melchizedek ang ating ama ng pananampalataya na si Abraham, no? Pero, ayan, isi-skip ko na to, ha? Okay, mga prefigurasyon ng banal na Eucharistia sa kasaysayan ng kaligtasan. So, anong ibig sabihin nito? Meron kasing mga tao, mga events, pangyayari, no? Um, sa Old Testament, no, na nagtuturo sa banal na Eucharistia sa New Testament, no? So, ano-ano ito? Kunwari, itong pagkatapos ay pinakain sila ng Diyos ng mana, no? So, nung mula sa langit, nang akayin niya sila palabas ng Ehipto, ng Egypt, nung Exodus 16, no? Tapos, ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Sa Exodus 25 naman yan, no? So, lahat ito ay it points towards the Holy Eucharist ng New Testament, no? Tapos ito, ihahandog ang kordero na walang kapintasan, isang lalaki ang kapisanan ng Israel ay papatay ng kanilang mga kordero sa gabi. So ito yung ah nung ililigtas na ni Moses yung mga Jews, yung mga chosen people, no? Dadalhin na ni Moses sila paalis ng Ehipto because they were being treated as slaves, no? So ito yung ginamit niya yung dugo ng kordero, no? Yung kordero na yan, Lamb of God, si Kristo yan, no? Sa New Covenant. So yan yon. Ang dugo ay magiging tanda para sa iyo. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan kita, no? So, okay. Tapos pinakain ni Jesus sa mga apostol ng kanyang katawan at dugo sa huling hapunan, ang unang banal na misa. No? Dito rin niya itinatag ang banal na orden. So yun yung holy orders na sacrament. Okay, so kailan nagiging katawan at dugo ni Jesus ang tinapay at alak? Sa sandali ng consecration or pagtatalaga, kung saan binibigkas ng pari ang mga salitang sinabi ni Jesus sa huling hapunan na siyang unang misa. So, when the priest, no, pag sinabi na ng pare, yung ito ang aking katawan at saka ito ang aking dugo, no? Yun yung moment na yung substance, no? Yung substance ng tinapay ay nagiging totoong the real presence of Christ. Totoong katawan ni Hesu Kristo, no? At sinabi natin ito ang proseso ng transubstantiation. Okay? So ito yung sinabi nila, no? Ni Kristo, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yan.
Tapos, yung sa alak naman, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. No? So, yun yung words of consecration. So ito naman, pagtanggap natin sa banal na komunyon. So, ito nasabi ko na rin, no, na tayo ay naibabalik sa Kalbaryo, no? 2,000 years ago, no? Sa paanan ng krus kasama sina Maria at Juan, sumasamba kay Jesus, no? Tayo ay napagkakaisa ng sakramento ng banal na Eukaristya kay Jesus. Okay? So, ito ang pitong sakramento ng ating simbahan. No? So, 2, 3. Matrimony, Holy Orders, Baptism, yung binyag, Holy Eucharist, Banal na Eucharistia, Confirmation, Compil, no? Reconciliation, pagsisisi, at Anointing of the Sick. So, saan nanggagaling yung grasya, no? Na nakakamit natin sa mga sakramentong ito through through the merits, no, na napanalunan ni Kristo sa krus, no? Pero katulad ka ng sinabi natin earlier, siya mismo ang natatanggap natin sa Holy Eucharist, no? Hindi lang channel of grace, siya mismo. So, paano natin dapat tanggapin ang banal na Eucharistia? Tandaan na ang Eucharistia ay ang Diyos mismo, no? So, ito ang tinatawag nating sakrilehiyong pagtanggap. So, sacrilege. So, wag nyo itong gayahin na ang pangungumunyon sa estado ng kasalanan, no? If you are aware, kung naaalam ninyo, no, na wala kayo sa estado ng grasya, you are not in the state of grace na meron kayong nakamit na mortal sin, wag nyo nang tanggapin ang banal na Eucharistia. Pwede kayong mag-attend ng misa. Pero pag nagpipila na para sa Eucharistia, wag nang tumanggap hanggang makakumpisal. No? Pagkakumpisal, no, pwede nyo nang matanggap ang banal na Eucharistia. No? Bakit? Kung you are in the state of mortal sin, nasa estado ng kasalanan, at tanggapin ninyo ang banal na Eucharistia, nagkakamit kayo ng another mortal sin. No? So, pagsisihan muna sa Sacrament of Confession bago tayo before we can receive yung banal na Eucharistia. Okay? So, alam nyo, ito na yung last. Pero gusto ko munang itanong kung meron kayong tanong bago tayo mag-prayer. Meron ba kayong tanong? Wag na mahiya. Anything. Sige. Heavenly Father, form in us the likeness of your Son, Jesus, that we may imitate him in word and deed. Help us to live the gospel faithfully and give us the strength and courage we need to not shrink back in the face of hardships and temptations. We pray in Jesus' name with the Holy Spirit and through the intercession of Blessed Mama Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Actually, meron akong gusto ipakitang video sa inyo. Gusto niyo ba makita? Ang title ng video, What Happens at Mass? Ano yung talagang nangyayari sa banal na misa?
Gusto niyo ba makita? 5 minutes lang. Gusto niyo makita? Kasi totoo yun. Yung makikita niyo sa video, totoo yun na may mga anghel, no, na lahat yun sama-sama. Pakita ko sa inyo ha, kasi para doon na tayo magtapos, para maengganyo kayo, no? Sige, stop share ko to. Tapos share ako ulit, ha? Yan. Sabihin nyo kung walang sound, ha? Naririnig nyo? Yes, meron. Lagay si sound. Ah? Meron. Thank you. Nawala. Ah? Yeah, nawala. Di Can you try makita? again? Meron eh. No, it stopped. Nawala? Yeah. Can you see, guys? Wala, di ba? Wala ba? Yeah. No, it started and then it disappeared. Sige, ito. Try again. When it does occur, you Yeah, may meron. believe the word of the Lord. Makikita niyo yung parts of the mass. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks broke it
and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Yan. So, okay, dyan nagtatapos. Totoo yun, no? It can help your imagination pag nag-attend kayo ng banal na misa na kasama kasama natin talaga yung mga anghel, no? Actually, lahat, pati saints in heaven, no? Magkakasama tayo every time the mass is celebrated, no? Okay, nandyan pa ba yung iba? Okay. Yeah, they're still here. Jobel, okay. Kung wala nang tanong, okay na tayo. No? No, Alma? Okay. Thank you so Sige, much. masasagot nyo na yung exam. Yung test. Okay. Sige, thank you. Right. Thank you, Joy. Okay, good Thank you for night. teaching tonight. Oo. Kahit Bye-bye. naka-hours ka lang. Ano? Kahit naka-hours ka lang to teach. Okay naman. Okay yun. Okay. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Good night. Night.